live a life that reflect God's value. So, kailangan mamuhay tayo sa buhay na sumasalamin sa pinapahalagahan ng Diyos. So, kaya nga't mahalaga, sinasabi niya sa Mateo, chapter 6, verse 16, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, sabi niya sa banal na kasulatan, palakasin ninyo ang liwanag sa harapan ng iba upang maipakita nila ang iyong mabubuting gawa at walhatian nila ang iyong Ama sa langit. So kaya nga't ito'y sinasabi na hinihikayat tayo bilang mananampalataya na mamuhay sa paraan ang ating mga aksyon ay nagpapakita ng kabutihan ng Diyos na nagdudulot sa Kanya ng kalwalhatian. So ang liwanag ay sumasagisag ng pananampalataya, katangian, at makadiyos na mga gawa ng pananampalataya na dapat makita sa atin ng iba. Sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting gawa ng may tamang puso, maakay natin ang mga mananampalataya ang iba na kilalanin at purihin ang Diyos. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na sinasabi na tumawag sa atin na tayo mamuhay lamang, panawagan na maging isang tanglaw ng pag-asa, pag-ibig at katuwiran sa mundo na sumasalamin sa liwanag ng Diyos sa pang-araw-araw nating buhay. So kaya nga ito yung prioritizing God's means living in a way that reflects His love, grace, and truth. So kaya nga't mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin. So ano ang dapat nating gawin? Kailangan natin na seek His guidance before making decision. Kailangan natin you feel peace even in difficult situation because you trust in His plan. So kailangan natin na you are intentional about spending time with Him daily. So kailangan natin na araw-araw tayong magninilay-nilay ng Kanyang salita. You serve others with humility and love. So kailangan natin na maglingkod tayo sa Panginoon ng may pagpapakumbaba at pag-ibig. You are willing to obey Him even when it is innocent, inconvenience. So ibig sabihin, so kahit hindi tayo, dapat lagi tayong sumusunod sa Kanya. Kahit sinasabi sa banal na kasulatan, ito yung prioritizing God's means living doesn't mean living a perfect life, but it does mean living a surrender life. So dapat isinusuko natin ang ating buhay sa Kanya. Ito yung pagbibigay prioridad sa Diyos, hindi sa nangangahulugan ng pamumuhay ng isang perpektong buhay, ngunit ito ay nangangahulugan ng pamumuhay ng isang sumuko na buhay. Kapag ang Diyos ang ating pangunahing prioridad, mararanasan natin ang Kanyang kapayapaan, kagalakan at patnubay sa bawat bahagi ng ating buhay. So kapag inuna mo siya, pagpalain ka at ituturo niya ang iyong landas sa mga paraang hindi mo kayang isipin. Kaya nga tayo ay lagi tayong unahin natin siya. Sa lahat ng ating pamamaraan, ng ating pamumuhay, kailangan prioritize God. So yan ang salita ng Diyos na ipinahayag sa atin.